3 minutes po after 9. Kumusta ko po? Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. It's another beautiful day. Siyempre, nagising tayo. We're back to work. At higit sa lahat, humihinga pa po. Kumusta ka na, Papi? Mabuti, Tito Perry, holiday ngayon Ha? Bakit? sa Manila. Umayos ka. Kabalo mo naman yung kentulin mo, Diyos. Tenga, gili ang holiday. Ikaruga. Hindi kayo pati holiday land, bala na kayaya. Oo, tsuna naman eh. Pakilala mo na. Dapat tatakot. Albert P. Lakadlaleg. Ay, pero bago siya bumati, Papi, baka malimutan mo lang. Condolence. Bakit? Kaya namatay na yung barbero. Oo. Hindi ko lang alam ang pangalan. Basta ang napanaginipan ko, natigok na. Lulubi ka. Bakit? Pagka ba si Don Marco hindi pumapasok, ganun din. Atin na parang bakal. Papatiin mo na. Bumati ka. Magandang umaga sa iyo, Mr. Boy Santiago at Mr. Perry Pangan. Sino ka muna? Ako po si Albert Lacanlale. Ano yung middle name? Bontok. Hindi. Mali. Barber. At lahat ng aking mga kababayan dyan sa Manila. Holiday sa atin. Ang address po ni Albert, para lang alam nyo hindi siya nagsisinungaling. Albert B. Lacanlale, care of Manila Zoo. Katabi niyang kwarto si Mali. Balabay tayo, tang Mali, Albert, chuya ka rin. Chuya ka rin. Karing dinalanero kong kay. Grab. Ali, in spirit siya. Taxi Wala kita mo. Mataya ka lulog. In spirit ka. Gumete ni Rugwede, papay pagpainawa na. Hindi. Pag ganyan, balang bakit? Taxi lag unit niyang problema eh. Mali yan talaga eh. Mali. Papi, magkano? Palitan ng piso sa dolar, 58.10. Yan, 0.37. 72.51 ang pound. Hong Kong dollar 7.47. Canadian dollar, 40.44. Singapore dollar 42.59. 36.19 ang Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza. Bahrain dinar 154.17. Saudi Real po, 15.47. United Arab Emirates dirham 15.82. 60.08 ang euro ni Senyor Raulico Pacino. Korean 1.0400. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Magandang umaga sa mga miyembro ng Rotary Club of Dolores. Pinapabati kayong lahat ni President Maureen Cortez Gueco at ang kanyang mother, si Mrs. Remedios Cortez. Good morning. Marines Conanan Hazel. Elmer Villanueva, Roy Malyari, Ben Nolasco Jr., Benji Dunca Conanan, June TJ Agulto, kasama na si Deng Laos Paule, Maya Payabak po. Meron tayong nag-comment ng isang araw. Minsan daw sumasabay yung commercial sa boses natin. Apo, hindi ko po kasalanan yun. Wala po ako nung nangyari ang krimen. Apo. Salamat doon sa inyong comment. Yung kapitbahay mo, si Lucille Castro, Aurora Heights Subdivision. Sinong kapitbahay? Kapitbahay mo yun? Hindi, ka-subdivision lang. Ka-subdivision. Oo. Hindi naman umuwi ron si Albert eh. Ano ka? Nakikinig din. Tama ba, Albert? Nakikitira lang. Sabi siyo eh. Pag hindi lang yun, papi, nakikikain lang. Kung matitirhan. Madalas hindi. Ite-text siya ngayon ni Migs, Dad. Bayo ka muli mga anak yan. Depende sa mga kasama. At saka ulam. Ayun. Malakas sila, Albert, sa pagkain. Tama, Albert? At sa kuryente. Buti na lang, good job. Wala si good job. Wala kuryente. Ay, papi. Nakikiramay tayo uli doon sa pamilya at mga naulila nung kaklase ko nung high school. Member to nung aming basketball team. Meron kami nung araw ang tawag Favern. Fernando, Herminio, Antonio, Virgilio,
Ernesto, Romando, Ricardo, Nolan. Siya yung N. First 5 yun. Ako yun. Oo. Pagkatapos, Uining Milyare, papi, minuna na rugo pa sabi na kaya ka, inat Pangilinan Adisas, yang memalita. Nolan Jimenez po. Naoperahan daw siya noong December 5, pero siya po sumakabilang buhay na January 7. Ang kanyang anak na lalaki nagpadala ng informasyon. Ililipat yung kanyang mga labi sa Tierra Santa sa Mabiga etong Biyernes, which is tomorrow. Umaga po yan. Mula sa kanyang lugar sa Santa Rita, Pampanga. At January 11, Saturday, hapon yung libing ng Tierra Santa. Naipahatid na raw ang balita sa aming mga naging kaklase. Amen. Sana'y sumalangit ang kanyang kaluluwa. Dudo ka pa. Sana sumalangit. Correct. Hindi, kasi baka ayoko kasing may kasama ka eh. Alam mo, ganyan kita kamahal. Sarilin mo impyerno, Boy Santiago, sapagkat ikaw very consistent. Oh, lalampas. Nang ikay nasa lupa, nasa impyerno ka. Ako lalampas. Saan sa impyerno? Sa langit. Mhm. Okay. Albert Bati. Magandang umaga din sa mga taga Bacolor, Pampanga, si Mayor Eduardo Dimandatu Aba, at saka si Vice Mayor Ron Dunca. Magandang araw sa inyo. Ay, si Engineer Dinanlabong pala na Santa Ana. Mayorable. Mayorable. Oo. Kagrupo niya nung Sunday, yung mga kapitan at saka yung team niya. Kasama pa dyan si Mr. Rodolfo Bong Pineda na openly nag-endorse sa kanya. Saan ginawa? Sa Santa Ana mismo? Oo, doon sa kanyang, Santa Ana sa mismo. kanyang bahay dyan sa may Santa Ana. Enero 9, 2006, death anniversary ng Tugak. Bali may ita, Boy Santiago. Nanuya keng English in Tugak. Frog. So, matuwa na ka. Bakit? Oh, Albert. Oka. Ay, sorry. Palayo na ita. Sirit na. Ano yan? Oh, itang kaya ka, frog. Sus Mario, si pangkaraniwan na ita. Iga, Tugak. Oka. Oh. Sus, oka ka ita. Oka. Ano nita? Sirit. Sirit. As usual. Siyempre. Sus Mario, Giordano. Giordano. Lawin mo rin t-shirt, alak kasing mga yun. Huli local. Kamag-anak na siguro kaya ni Kong Dinanlabong. Mayorable. Pwede. Oh, Tsaka balon, nung katerno na niyan. Pugak. Abo. At tanda na mo rin, tao nakakanito dyan. Wala rin. Pinilibay sini pa nung nalupito po Pachi. Kamag-anak na ni Kai, Rock. Sututu. Retang kemburak. Rock and Pinion. Kasi Maestra, Iraqi na ning spell up ko. Yan talaga Rocky. Ako pa makialam. Iperfecto Pinion. May bay siya guagwa. May 10. Baka berde na yung anak ko. 1917. Tawa ng kanta Boy Santiago? Ali pa na. Pinuna ko pa kayo. Siguro, Ali. Kanyang kapartner. Ilagay na kasi perfect to pek. Okay? Dito pelikula, papi. Bali may itang kayabay ng comedian. Conrado Piring. Awapakan niya naman. Ano kaya ni Albert? O Pring ita. Pring niya ito. Pring, kulang yan At dito po itang Pugak and Tugak. Disdan ko pa rin pelikula dahil ni Boy Santiago ayalbeng ko lang. Pero, itugak po, maliban keng comedian niya, pintorya naman pala at niya sariling gallery, Albert. Peck Pinion Art Gallery. Pero mitay Amerika, kaya meron kayang pamilya at sindu na ka rin. Ing kayang pamagpinta. May nibat siya Holy Angel University, Center for Kabampangan Studies, panimuna ng Robbie Pangan Tantingko. Noong Enero 9, 2023, pinangunahan po ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Manila Subway Project Tunnel, a boring machine sa may Barangay Ugong, Valenzuela City. Pinasalamatan niya ang pamahalaan po ng Japan at Japan International Cooperation Agency sa pagtulong sa bansa upang maisakatuparan ang infrastructure program. Ang Manila Subway ay kauna-unahan po sa bansa na magkakaroon ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela City at magtatapos sa Pasay City.
Ang flush toilet ay inimbento ng anak sa binyag ni Queen Elizabeth I noong 1596. Pero hindi ito naging kapaki-pakinabang dahil sa isang flush lang ay nakakaubos ito ng 7.5 gallons ng tubig kumpara sa kasalukuyang toilet na nakakagamit lang ng 1.5 gallons ng water. Kaya inayos ito hanggang sa tuluyan na itong ginamit ng publiko noong 1851. Ang tagal na pala niya, no? Oo, 15. Pero merong minus yan eh. Hindi, flush lang to. Hindi, merong minus yan. Pag pinlash mo, minus na yung tubig. Hindi lang. Ano? May minus yan. Anong minus niya? Yung walang kubeta. Isang tabi po. Walang tubig. Mariosep ka. Walang tubig na nasasayang. Kubol. Mismo. Ay, sa China nga, nung napunta ko ron, when was that? 1999? Papi, yung kanilang mga CR, pasantabi po, pero totoo po ito, umiihi ka doon sa napakahabang urinal, Albert. Tapos nakapatong sa semento yung urinal. Yung CR naman nila, papi, meron pa CR na nakatayo ka. Ngayon, moderno na. Isipin mo, Albert, 1851. Ilang daang taon na yan. O ngayon, bakit hindi ka nakikiliti? Hindi ka daw nakikiliti kasi yung utak mo yun ang may nagsasabi sa iyo kung dapat ka bang makiliti o hindi. Okay. No. Base sa research kasi ng University College London, ang isang bahagi daw ng utak natin na tinatawag na cerebellum ang nagbibigay ng kiliti. Nawawala ang sensation o kiliti dahil na-predict na ng utak natin, nakikilitiin natin ang sarili natin. Yung element ng surprise pala ang nagpapagana para makiliti tayo. Ang fictional location naman na Narnia mula sa sinulat ni C.S. Lewis na Chronicles of Narnia, at ito po ay naisa pelikula na rin, no? Ay base pala sa tunay na lugar. Ayon sa World Atlas, ang Narnia ay isang bayan na nag-exist 2,000 years ago at matatagpuan sa Italian Peninsula, 50 miles away mula sa Rome. Malapit lang, no? Totoo pala yung Narnia na lugar. Pero yung Pelikula rin yun. Oo. Narnia. The Chronicles of Narnia. Sumikat din yun. Alright, Boy Santiago, mag-time check ka na. Alas 9:16 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures with global cuisines. You can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. Ay, Boy Santiago, may nag-message sa'yo tungkol sa isang sunog bang nagaganap sa Amerika? Oo, eto, sabi niya, nasusunog po sa tabi namin. Diyan siya? Sa may California to, Los Angeles, California. Okay. Ay, mag-ingat po kayo. Kaya pong paligid mi ana. Napon mig message siya kasi Jonard. Pepa balo na pinini. Balamit mo namang pepabalo ka na ako, Albert. Nakakalungkot, Boy Santiago. Meron pa rin tayong mga kababayan na lulong sa bisyo. Ba isipin mo, meron pinadala galing sa GMA News, ginahasa na, pinatay pa. 84 years old. Florida Blanca. Did you get the note? Yung suspect lulong umano sa droga. Sus Mariosep Meron po. pa palang ganyan, Sus Mariosep. Meron talaga mang siraulo pa. Ay, nako. Pasantabi po doon sa mga magandang gising.
Oo. Ay, Ricky Lopez Tadeo, hello! Ba, meron pa silang second Central Luzon Congress for Senior Citizens. Sama niyo si Papi. Ang theme, Senior Citizens Helping Build a Better Nation. Totoo po yun. Hindi po dahilan na kayo ay may edad na. Bukas na ito, Papi. 9 in the morning until 5 p.m. Galing po ito kay Ricky Lopez Tadeo at sa Good Shepherd Social Action Center. Sakop siguro ang sinasabi niya, Papi. Yung mga senior citizens, gawin nyo active, Ricky, para hindi sila inaantok. Ay, nabanggit mo yung sakop. Oh. So, Pebrero 2, 2025, yung reunion po ng Batch 67 ng Jose Abad Santos High School o Pampanga High School. Noon kayo, Pampanga High School. Oo. Tapos yung jazz pa rin. Yan. So ngayon, dalawa pangalan niya. Nagkita sila. Pampanga High School o Jazz? Pampanga High School. Ngayon, okay. Oo. So, alas 8 ng umaga hanggang alas 4, wala na kayong, pumunta na lang kayo ron, mga kabats. Wala na silang inaalala? Sagot mo na? Wala na. Bahala. Ano sinagot mo? Announcement? Bahala na si Bong Harvest doon. Sus Mariosep, pinasasabi niya, hindi raw siya atin, si BJ Lagman ang pupunta. Oo. Manugang niya yun, di ba? Oo, manugang. Albert, Umaabot sa 30,000 na mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga ang inaasahang makikinabang dito sa Libreng Salamin Program o Project ng Pamilya Pineda na pinangungunahan ngayon ni Mayorable Maylin Pineda Cayabyab. si My Love. Oo. 30,000 mga estudyante at saka mga teaching and non-teaching personnel ang nasukatan na yung mga mata. Galing Oo, at kahapon nga, 1,000 estudyante mula kindergarten hanggang grade 6 dito sa San Fernando Elementary School ang nabigyan na ng kanilang salamin. Yung Ibig unang sabihin batch, nun, yung unang batch yan. Hindi man malaki kita, maliwanag. Maliwanag. So kung Oo. nagbabasa yun sa blackboard, hindi dati kukurap-kurap kang ganyan, pupungas-pungas ka. Minsan kasi akala Galing, ng mga Teachers. teacher, mahina lang talaga ang kukote ng bata. Hindi pala Ngayon mabasa. palang malabo ang mata, hindi niya nababasa ng maayos yung mga nakasulat sa pisara. At saka makikita mo naman yung bata, Albert, walang tigil yung kumukurap-kurap, Oo. tapos kinukusot yung Oh, mata. tapos yan, nagluluha. Ang No? galing, O, kaya pati teacher, binagyan na rin na salamin. Oh, ngayon Pati teacher. hindi lang teacher, pati nga yung mga non-teaching staff diyan sa mga Kasi eskwelahan. pagka yung teacher, maliwanag na mata ngayon, Albert, pati nasa dulo, kung 40 yung estudyante, nakikita niya na. Oo. Alam niya kung sino hindi naligo. Oo, alam niya kung sino may kuto. Oo. aray ko. Nauna na dito yung iba pang mga eskwelahan eh. Dito Even sa Pampanga. last year. Yes, dito sa San Fernando, marami ng mga eskwelahan ang nabigyan na. Yun. Oo, So, follow-up lang to. kahapon yung San Fernando Elementary School. Pero sa buong Pampanga, iba-ibang mga bayan, nabigyan na rin ng ganito. Under nga ng Libreng Salamin Project ni Maylin Pineda Cayabyab ng Mabuhay po Pamilya kayo. Pineda. Ay, alas 9:22 na, Boy Santiago. Ang Philippine National Police Drug Enforcement Group ay nakasakote ng mga suspect at 20 milyong halaga ng shabu sa isang operasyon sa barangay Tungko, Manga, San Jose del Monte, Bulacan. Arestado ang isang 33 taong gulang na alias Marvin. Marvin. Absent to ng ilang araw. Buti na lang. Ano apelido? Ha? Ano apelido? Santiago. Hindi. Elias lang. Pagkatapos, dito rin sa City of San Fernando, Pampanga naman, nasabat ng kapulisan ang nagkakahalaga ng 680,000 pesos na halaga ng shabu. 3 katao ang naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Del Pilar. Sino kapitan doon, Papi? Congrats si Canlas Jerry Canlas. Jerry. Ang alias naman ng mga suspect, Roji, Carbon, at Haina. Ang pinagdududahang mastermind
Boy. Congrats, ha? Kanino kay Boy? Hindi, sa mga nanghuli. Ayusin mo kasi. Kababati ko nung suspect, congrats mo dyan. Mais ka. Nung bagitin mo pa ang boy, nag-congrats. Ha? Sino ba? Anong congrats? Congrats sa'yo. Mga pulis at Kaya mga sinasabi ko sa iyo PDEA. kasi ang boy, generic. Ang tomboy nga, boy pa rin eh. Ang callboy nga, boy pa rin. Ang playboy nga, boy pa O, rin. bakit meron pa rin nagbebenta at meron pa rin gumagamit? Okay, let me answer that, my friend. Frankly, bluntly, and directly. Sabi ni Senator Tito Soto, Tito Sen, law of supply and demand. Tama ba, Albert? Ipaliwanag mo kung ibig sabihin ng law of supply and demand. Kapag ka merong mga naghahanap at bumibili niyan, At gumagamit. at gumagamit, naturalmente, darami rin yung magsusupply niyan. Okay. Pero in the economic sense kasi, kapag ka mas marami yung bumibili, ang nangyayari is nagiging mas mahal, nagkaka-inflation. Pero ito, iba naman yung law of supply and demand na sinasabi natin. Hanggat merong mga bumibili at naghahanap, May meron at nag-supply. merong Hindi magbebenta sa mawawala. inyo niyan. Oo. At saka alam mo ba, Albert, high touch na rin sila ngayon. Parang delivery na rin ng door to door. O asan kayo? Ganyan, halimbawa, o nasa parking kami ng ganitong mall. Ang ganyan. Anong kulay ng sasakyan nyo? Ito yung plate number. Oh, mabilisan lang, papi. Palit pera. Palit pera. Ganun kabilis. Minsan, yung hindi mo inaasahang lugar, doon sila nag-ooperate. Parang pogo. Para hindi masyadong halata. Sabi ni Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK, sabi niya, yung malalaki po nalansag na po natin. Pero kumbaga po, kumalat po sila. Kaya hindi po tayo magtataka kung may mga subdivision, magagandang bahay, papi, Sa bahay na lang sila. inuupahan ng multinational, yan, medyo magduda na ang mga sa subdivision. Ang dami nga malalaking building. Malalaking Yes. di ba? Kaya dito po sa atin, kuidaw, alert po kayo mga homeowners, lalo na po yung mga merong malalaking mga bahay sa mga subdivision. Wala kasing problema sa rental, Albert. Wala. 1 year agad. Oo. Ang upa. Advance. Advance, yes, Oo. papi. O pagkatapos, sabihin sa'yo, ikaw ang landlord. No. Only 3 people will occupy the house. Siyempre, matutuwa ka. Konti ang gas-gas. Yung paborito ni Albert, bibihirang gamitin. Alam mo ba yung ano, Albert? Ano yun? Yung plus-minus ng kubeta. No problem electricity, no problem water. Ay, Director. Ito, hindi high-tech to. Director Ronnie Chotwico. Nang, Ng DOT. expired na yan. Ay, nakatatak pa rin sa kanya Hindi, yun. ang ngayon, ang mayroong katungkulan yung asawa niya. Tanungin mo. Director. Mga message tuwirang mo. ka, Direktor. Si Boy Santiago to. Mga tuwirang ka. Nagparamdam eh. Oo, makakaranas Ano yan? Sino? Si Den Macaranas. ng malakas hanggang sa napakalakas na mga pag-ulan Aray ko. ang Bicol Region at Eastern Visayas. Teka. Hmm. Quantify mo yun. Matindi yun ah. Oo. Malakas. Heavy to Nakakatakot na. heavy to intense rains. Aray ko. Oo. Ang Bicol. Oo, Bicol Hindi pa Region nga at saka yung nakaka-recover yan Eastern Visayas dahil sa shear line pa lang yan. Wala Mag-throwback pang ka nga, bagyo. Boy Santiago. Remember, ilang linggo na naputol ang transportation dyan sa mayroong Batangas. Ay, hindi lang Ikaw ba, Albert, kailan ka huling Hindi nandun lang sa linggo. Bicol? Hindi pa ako nagawin ng Ay, Jesus Bicol. Maria Joseph, kung saan ka nagpupunta ang mga lugar, you should have been there. Oo. Yung ikaw, papi. Tiga Bicol si Boy Santiago eh. Oh, hindi ako namamasyal doon. Hindi pa ako napunta ng Bicol. Hanggang San Jose ka lang talaga? Oh, Coronadal at saka bandang Mindanao. Nakarating Hindi na ako rin? ng Mindoro, Oh. sa Batangas, sa Cebu, Oh. Davao, Oh. Cotabato, nalampasan mo yung Bicol. ang Bicol. Ay, kung makapagsalita ka, kala sa Palawan, San Jose nakarating po. na ako. Yung Bicol Kaya- region, hindi Kaya pa. pala wala ka ng angas. Ha? Hindi ka pa manghang. Oh, ang pinakamalapit siguro doon, yun nga, is ang Lipa, Oh. ang Bayang Batangas, Oh. yun, ang Mindoro, and Boracay. Oh. Yun. Paliwanag mo. Nakapaikot ako. Doon tayo sa Calabarzon para hindi nalilito nakikinig at nanonood. Oo. Cavite. Cavite, Laguna, Batangas, Oh. Rizal at Quezon. Yan mga yan. After nyan,
yung Mimaropa naman. Okay. No, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Ah, Bicol na yun eh. seryoso ka. Kasunod Bicol na. Napunta ko Alam, na yung mga ganito lugar gawin na natin. Pag ready ka na, sabihin mo sa akin, i-coordinate kita sa KBP Oo. Bicol Region. Oo. Yung kaibigan namin ni Boy Santiago na si Brenda Locsin Aha. ng Progressive Si Broadcasting. Diego. Diego. Yan. oh. Si Diego maliit. Oh, Diego Okay. Malit. Oh. Itututok ka namin doon, Albert. Wala kang babayaran at wala kang gastos. Nakasama ko yun sa Radyo Pilipino. That's right. Kayo nila late Francis Cardona. Is that correct, Papi? Tama. Kasi Albert, napakaganda ng Bicol. Doon pa lang sa Mayon Volcano, Albert, solve ka na. Kaya pala pag tinatanong kita kung nasaan yung Mayon Volcano, hindi mo masagot, no? Maganda yung paligid kasi green eh. Doon. Oh. Okay, sige, make a guess. Nasaan ang Mayon? Nasa Leyte. You're lost, my son. Go back. Bubara mo yung teaser mo. Baliktarin mo para makabalik ka. O papi, ikaw. Good Nasaan yung Mayon? morning, Rom Bernardo. Kaya mo muna si Ron Bernardo at si Jen Manyo. Nasaan si Mayon? Volcano. Hindi ko. Sa Albay. Albay. Saan sa Albay? Albay. San... Hindi si Albayalde, ha? Seryoso. Okay, I cannot blame you because you haven't been there. Huwag kayo mako-confuse. Wala sa Legazpi ang Mayon. Okay? Wala rin siya sa Naga. Okay? Tama si Albert, nasa Albay. Kaya pag ikaw ay nakarating na sa... Have you heard about the Tiwi Hydrothermal, Albert? Tiwi. Has it come? Yes. OAS. OA. Pulanggi. Yan ang mga Albay. Pulanggi yan, narinig. Diba? Yung dulo na ng Bicol is Sorsogon, no? Oh, yes. After that, dagat na, papi. Dagat na siya. Doon ka magte-take ng Roro. Mindoro na yan. Hindi eh. Pero pwedeng, yung sinabi ni Albert Samar. na Leyte. Yeah, Leyte. Yan. Meron mga direct na biyahe doon ng barko. Time check ka. Albert Lacanlale. Philippine Standard Time, 9:30 in the morning. Manibat kingatsan mo, alangpad na yung pamanyes, babantening kalusugan, proteksyon mo, ramdam ko, ikang ginulis, king kakong pangatawo, pawuli ring turo mo, mayap kong Pilipino. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, king kasakitan, ikaing tunay mamyelingan. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Solaire Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures. With global cuisines, you can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Solaire Resort North. A new dawn in Quezon City. Solaire Resort North, now open. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday kina Arnold Aquino ng Hinday La Union, Erwin Yumol, Nissan Bataan, Christian Paul Madrigal ng CVRA, Joan Caliboso, Carworld Tarlac, Mel Justin Gibb ng Tire City Dau, Edmel Hines Simbulan ng MSCCD. Oy, happy birthday, Hines. Happy Ryan birthday. J. Luz ng Carworld Marilao, Angelo Barillo ng Nissan Bataan, and Carlo Miguel Carion, Kia Clark. Happy birthday! Big Suleman, happy birthday. Galing kay Daniel Miranda, Doc Mike Aldana,
happy birthday also. Sana marami pang birthday. Ay, yung mga nagbe-birthday po, 9:33 pa lang. Oo. Ha? Pwede pa po kayo. Si Dr. Jose Lisander Jong Galang. Birthday? Oo. Aba, Ka-birthday happy birthday, ng Doc. mga nagnanasareno. Happy birthday, Doc Jong. And si Bong San Pedro. Birthday Din ngayon ni Bong San Pedro. At O saka, di libre sa restaurant niya. oo, sa Casa Arturo. Oh. At saka si Priscilla David na nasa Italia. Happy birthday. Ay, bukas, birthday ng anak ng nanay ko, Apoy Santiago. Sino yan? Ha? Sino yan? Mars Pangan. Happy birthday. Lahat ng mga nagbe-birthday, eto, kinukulap ko na nga. Ano yung kuto? Tony Willan, good morning. At yung mga Tapia family ng Bulacan. At yung Bulacan. Oo. Meron siya binabagit yung mga tiga-Leyte na mga kaibigan niya. Ay, batiin nyo po. Pwede po. Ito, birthday ni Francis Nazareno Eusebio. Sigurado. Tin Pantig, happy birthday. Si Melanie Cunanan de Guzman, Celine Joy Yumul Diaron, Rosmin Jimenez, Maria Carmela Lianco, happy birthday. Richard Garcia, and si Karen Chi. Happy birthday. Karen, taga Santa Rita. Eto, Tony Willan, good morning. Nagkakape siya sa rooftop Hotel Barreto. Baka nasa Olongapo po siguro yan, Barreto. Ito, sabi niya yung mga Castelo family, Darwin, Arias Pesidas, family Samar. Tiga Samar yung mga maraming kaibigan to eh. And good morning sa mga staff ng Hotel Barreto. Traveler yun si Willan doon. Oo. Sabi niya, kahit hanggang Pebrero pa yung nung mama na yan. Okay lang sa kanya. Hindi siya nagmamadaling bumalik na Sydney. Ay, siyempre, bakasyonista yan eh. At saka hindi lang yun, papi, ha? Meron na nagne-negosyo para sa kanya. Meron. Diba? Watching dividends na lang siya, at saka mga deposits. Correct. Sana all. Si Bernie Tumang birthday ngayon ng Mexico. Si Lynn Gomez ng Music Box. Si Lynn, no? Tama. Yan, Richard Garcia. Si Doc. Si Nati Sinohin. At ang Ray Reyes, happy birthday. Okay. Ay, Albert, may text si Mars Oo, Pangan. na-receive ko. Aba, Attorney Willie Rivera, he seems to be back in town. Attorney, good na. Morning pa. At yung mga nakikinig po sa atin, ipinapaalam ko po sa inyo na holiday po ngayon sa City of Manila. Is that correct, Boy Santiago? Yes. Because of the Poong Nazareno. Ay, translasyon. Opo. But I think it's going to be done by today. Maghapon. Bukas po, back to normal na po. Oo. Kaya kung wala rin lang kayong napakahalagang sadya sa City of Manila, particular sa may Quiapo area, ipagpaliban nyo na po muna. Hindi na kayo makakaragdag sa traffic, less hassle pa po sa inyo. At baka sa Lunes, meron na namang malaking pagtitipon ng mga tao dyan sa may Quirino Grandstand. Ay, sa ano naman yan? Iglesia ni Cristo. Ay, yung sa Liwasang Bonifacio yung gagawin. Opo, meron silang prayer rally. At malaking ganap po ito. Thousands of mga kapatid ni Iglesia na Cristo ang nando doon po. Ay, Boy Santiago, ilang taong ka nang nasa radyo? More or less. 20? Mahigit na. Okay. Tanungin kita. Parang sa tweet-tweet na magantong petsa, hanggang mahal na araw, every year yan, di ba? Nakakaranas ang Pilipinas ng kakulangan sa mga silid-aralan. Bakit? Dumadami yung mga pumapasok na kabataan. Okay. Sa So, elementarya. ibig sabihin, yung mga... hindi pa natin na-check yung population boom at population explosion. Marami pa rin. Pero dapat, dahil umaakyat na yung iba, nagkakalit, nagtatapos. Dapat, nababawasan din yan, di ba? Sana. Sana. Kaso kamukha nito, tutugunan daw ng DepEd
ang balita mo, Papi? Plano po ng Department of Education na magtayo ng mahigit 100,000 silid-aralan sa tulong na rin po ng private sectors. Ito'y ayon kay Secretary Sani Angara na ang nasabing hakbang po ay para mapunan ang 165,000 classroom backlog. Ibinahagi po ng kalihim ang plano kay Pangulong Marcos matapos na pirmahan po ng ahensya ang 58.8 million pesos na Technical Assistance Partnership sa Public-Private Partnership Center para makapagtayo ng 15,000 silid-aralan sa ilalim po ng PPP School Infrastructure Project. Dagdag pa ng kalihim na ang matatapos ang pagpapatayo ng silid-aralan pagdating ng 2027. Inamin po ni Angara na isa ang kakulangan ng silid-aralan na malaking hamon sa kanya. Ngayon kaya ito ay kanyang tinutugunan. Ito, tanong ko sa iyo, Boy Santiago. Ano na ba ang ratio ngayon sa isang classroom? And Albert, would you know? Ratio nila. Kasi noong panahon mo yata, 30 lang kayo eh. Hindi Hindi naman. Hindi, maabot din kami ng mga 40 noon kasi ilan lang yung mga classroom namin dahil bago lang yung eskwelahan noon eh. Bagong transfer. Anong taon yan? 1990s. O throwback tayo, panahon mo, Boy Santiago, 60s. Ilan kayo noon sa elementary? Mga 30 siguro. Kasi ikaw Pampanga high school ka na, di ba? Oo. Ano yung elementary school na pinanggalingan mo? Dito ako sa may barangay San Jose. 1 to 6 na. Oo, 1 to 6 na yan. Sino principal nung panahon mo? Panahon ko, principal. I'm sure patay na yan. Mejia, apelyido. No? Okay. Kasi kaya ako to tinatanong, tama yung sinasabi mo, every year, nagdadagdag ng populasyon. Kaya nga maraming umaangal dahil sa budget. Oo. Laging kulang eh. Pero yung mga congressman natin, di ba? Andyan pa yung DPWH, andyan yung DepEd. Puro classroom yung mga pinapatayo. Oo, kaso may problema rin tayo, Papi. Pag nagkaroon ng dilubyo, ano nangyayari sa classroom? Ginagawang Evacuation center. Tapos andyan pa yung mga NGO, yung mga Phil Chinese na tumutulong. Di ba? Oo. So, bakit nagkukulang? I think they should really hit itong kanilang target. Dahil nagiging parang problema yan lagi. Every year nga nagiging problema eh. Ang tagal na panahon na po. Tapos muntik pa ngang matapyasan ng malaki yung budget ng education. Di po ba? Panahon pa yata ni Rocco, problema na yan, di ba? That's right. That's hanggang ngayon. Bakit? Ilang taon na yun? Ilang Oy, dekada ito, na? Albert, kasama ka rito. Saan? Ilang beses ka na nahuli na hindi ka nakasitbelt? Ay, hindi pa ako nahuhuli ng walang Ilang seatbelt. beses ka na nahuling overspeeding? Maraming beses na. Ilang beses ka na nahuling wala kang pera sa bulsa? Madalas din lalo. Ipaliwanag mo. 134,000. Ulitin mo nga. 134,000 Okay, I heard you right. ng Violators. mga violators ng seatbelt law. Sus, Maria. Ang tagal na Ang pala yung nahuli seatbelt po, law. Tama ba, Albert? last year. Okay, hindi ba, yung seatbelt law, matagal Matagal na pala. na. Ikaw ba, Boy Santiago, guilty ka dyan? Hindi. Pag upong, anong patakaran mo? Halimbawa, sumakay ka sa kotse mo. Pag andar, magsi-seatbelt na. Matik yun. Oo. Kasi meron ako nakita ng driver, minsan kasama si Mario sa mga nalilingat. Kung kailan paalis na, papi, doon nagsi-seatbelt pa lang. Ibig sabihin, kung namintis mo yung butas ng seatbelt mo at umaandar na yung sasakyan mo, delikado. Di ba? May ulo naman. Kaya nga. So ikaw, kumusta naman yung pagsunod mo dito sa batas na to? Ay, ako. Hindi ka kasama sa 134,000. Hindi. Ako kasi pagsakay ko, nag-seatbelt na rin ako. Kasi kung di ka makapag-seatbelt, Albert, take it from me. Tumingin ka sa rearview mirror, tingnan mo kung walang bakas ng belt ang batal mo, suot mo doon. Oo. Pati kasulo mo. Eto nga, Ano ba 100 penalty? Magkano? 134,000 nga po no ng mga violators ang nahuli last year ito. At nakapagmulta na ng halos 180 million pesos dahil lang diyan. Oo, sa seatbelt law. Yung first offense kasi is 1,000 pesos yung multa. Second violation is 2,000 pesos. At ang pangatlo at ang susunod pa 5,000 pesos at may kaakibat pang suspension ng lisensya. Gawin mo 10,000, Albert, first offense.
Mas malaki, mas ano, no? Mas mabigat. Pero hindi naman nakakatuwa yan. Di ba? Oo. Imagine mo, 134,000 violators. Mas magandang balita kung walang nahuhuling violators. O kaya napapakiusapan. At yumaman yung mga traffic enforcer. Ay, hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin, sumusunod na yung mga tao. Disiplinado na. Oo. Kaya nga, 134,000 mga violators. Ilan yung may lisensya dito sa ano? Di ba? Parang, may mga lisensya. Kayo rin, alam nyo, pagka-violator kayo, magagaya kayo kay Albert Lacanlang. Yung mga 134,000 kaya na yan, walang umulit. Meron. Kasi 1 year yun eh. Di ba? Baka meron dyan, kahit na mga 3% lang na second violation. Pagka ganyan ba saan napupunta? Siyempre, sa LTO yan. Aha. Kasama sa sa mga pondo ng LTO yung mga nakukuhang yan, mga fines. Yun. At mamaya, after ng ating commercial break, meron pa tayong ibang mga balita. Halimbawa, itong napapaulat na human metapneumovirus o yung HMPV Ay, kumalat daw yan. na kumakalat sa Nag-viral daw. China. Mamaya, dito sa ating bansa, meron na ba? At dapat ba tayong matakot dito sa HMPV? Parang sasakyan eh. Ay, Boy Santiago, tingnan mo ang ating relos. Mag-time check ka na. 15 minuto po bago mag-alas 10 ng umaga. Good news, Kabalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Sa barangay nagtutulungan at may taglay na kabayanihan. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa tapang nyo, mas ganado ako. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani ka. Kabayani, kabayani, kabayani kita. Luzon, Visayas at Mindanao. Never say die, isigaw. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Here's Martin Rivera to tell us why he's been going to Soler Resort North in Quezon City. What can I say? A new dawn rises in my heart. Really? Is this love? Tell us more. What's not to love about Soler Resort North? A 5-star hospitality, entertainment with star-studded performances, food, gourmet adventures with global cuisines. You can't help falling in love. All of this now in Quezon City? Yes, only at Soler Resort North. A new dawn in Quezon City. Soler Resort North, now open. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlales sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM. At unahin muna natin itong balita mula sa Department of Health at pinawi ng DOH. Yung kaso. No, hindi yung pangamba ng mga mamayan tungkol dito sa napapabalitang human metapneumovirus o yung HMPV na ngayon ay nagdudulot ng malawakang mga pagkakasakit sa China. Ayon po kay Dr. Ron Jean Solante. Siya po ay infectious disease specialist mula sa DOH. Sabi niya no cause for alarm. Oh, no cause for alarm. Hindi rin na kailangan pa na siguro magkaroon pa tayo ng
mga lockdown dahil dito. Oo. Alam mo kasi, Albert, ganyan na ganyan yung introduction ng pandemic eh. China. Meron laboratorio. Parang relate eh. Alam mo naman sa Pilipinas ngayon, mas mabilis pa yung dating ng fake news kesa sa tunay. So, kinakailangan talaga suriin nyo po. So, ang pagsabi ng DOH na fake news yun, walang dapat ika-alarma. Oo, ngayon. hindi fake news yung Pero, sakit. Pero hindi dapat tayo ma-alarma dahil kahit na maraming mga na-hospital, hindi siya katulad ng COVID na maraming mga critical na mga cases kaagad na nangangailangan talaga ng mga ICU. Ito hindi naman. May hospitalization. Alright, pero yung mga lumalabas, tingnan mo ako ito, may katotohanan. May pinadala ka sa akin na post by Justice Tony Carpio. Ito po yung retired Justice ng Supreme Court. Antonio na Carpio. nakatutok po sa issue ng West Philippine Sea. Am I correct? Isa yun. Oo, pero itong kanyang inilabas, yung The Blind Leading the Lost, sabi niya, a nation betrayed. Inumpisahan niya yung kanyang sinulat sa isang sinambit ni Martin Luther King Jr. na he who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Yun. The halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus. It is a grand heist, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed, and sacrifice for this nation, our so-called leaders are busy looting not just our wealth but our very dignity. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair. They are no leaders. They are traitors, blind to the needs of the nation, leading us to the chasm of hopelessness. Tapos, sabi niya, a ruthless betrayal. Let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Article 14 of our Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority. Yet, these cowards violated the law with impunity. They robbed the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our dismal global ranking in math, science, and reading is no accident. It is a crime. It is murder, the murder of our children's potential. Healthcare, the first casualty. Zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence, it's malice. It's as if Congress has declared war on the poor. How many parents will have to bury their children because they couldn't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been gutted? PhilHealth is not a reserve fund for their thieving hands to dip into. It is the lifeblood of millions of Filipinos who cling to it in their most desperate hours. The Universal Healthcare Act clearly mandates sin taxes to support PhilHealth. They violated that too. What do they call this? Mismanagement? No, this is state-sanctioned cruelty. The farce of AKAP. And now, the Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP comes along. A shameless election bribe dressed as charity. 26 billion pesos stolen from education and healthcare disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. They will toss these scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Ikaw naman, Boy Santiago, ang magbasa ng susunod na sentences. Do they think we are blind? Do they think we cannot see this brazen, cynical ploy or for what it is? Every peso wasted on AKAP is another peso stolen from classrooms, hospitals, and roads. It's another dagger in the back of Filipino people. Our silence makes us complicit, but perhaps
The greatest betrayal in our silence, feed their arrogance. Dan. May preno yan. May preno. Why are we not in the streets? Why do we allow these thieves to gut our nations? Excuse me po. While we watch from the sidelines, is it fear, apathy, exhaustion, whatever the reason, our passivity emboldens them. Every moment of silence is a betrayal of the nation we claim to love. Even our Supreme Court, the supposed guardian of justice, stands paralyzed, too terrified of congressional wrath to do their duty. Where is the justice for the oppressed when even the judiciary cowers? When justice is silent, tyranny thrives. Tyranny strives. Ikaw naman, Albert. Enough is enough. Okay. This is no longer about politics. It's about survival. They are dismantling our nation brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. But there is hope. We, the people, are the true power of this nation. We can end this betrayal. We can demand accountability. We can take back what is rightfully ours. A government that serves, not plunders. The time to fight is now. If we remain silent, we deserve the ruin that follows. But if we rise, if we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger be our fuel. Let our indignation spark a revolution of accountability. The question is not if we can fight back. The question is, will we fight back before it's too late? For every peso stolen, for every dream crushed, for every life lost, we must demand justice. This betrayal must end. This theft must end. This silence must end. The time to act is now. Posted by? The former Supreme Court Justice Tony Carpio. Well said, ha? Ang ganda. It touched my very nerves. Translate mo nga, Boy Santiago. Sumaliksik. Sumaliksik. Ayusin mo, baka hindi ka sumaliksik, baka sumiksik ka. Ang galing ha. Sana po yung mga nakarinig, sige po, ito yung mga dapat nyong ikinakalat para magising yung mga natutulog nating mga ugat. Sino po ba ang walang pagnanais ng Pilipinas ay makaangat na muli? If we are always in despair and if we end up in frustration, what's next? Yung nagpadala sa'yo si Ginoong Rene Romero, no? Ikaw pala. Negosyante. Si Jimmy Pingol. Of all people. Of all people. Wala Jimmy yan. Pingol. Ako, imported pa yung akin. Sino nagpadala? Angel Bautista from Guam. Galing sa Guam. Sabi sa inyo, local kasi kayo eh. Ibang klase, no? Ganito lang gawin mo, Boy Santiago. Ipagdasal mo ang ating bansa. Diyos ng awa, kabutihan at kapatawaran, tulungan mo po kaming magpakita ng kagandahang loob at habag sa mga taong nakasakit sa akin. O Amen. sa amin. Amen. Ikatatamo nga manong Kapampangan, mamuldong. To push with a kick in order to enter. Mamuldong. Sino na sa technical department, Boy May Santiago? maldak may possible. Daniel Nicolas Cage. Anong key? Ano yun? Liao. Ay, huwag na pakialaman yun. Si Lori na lang ang sabihin mo, pangalan. May silbi ka pa. The Lord. Yan. Albert, thank you. Okay, good morning. At syempre po, huwag niyong kalilimutan ng magdasal, magpasalamat, and hope na hindi pa po huli ang panahon para sa ating bayan. Ako po yung Perry Pang, sasabing bakala salamat, mimingat ko lagi.